Magandang araw Pilipinas at isang mainit na pagbati sa ating mga kababayan saan man sulok ng mundo mula sa Middle East, Europa, Asia at Amerika. Welcome po sa isang makabuluhang edisyon ng OFW1, ang himpilang pinagkakatiwalaan ng ating mga overseas Filipino workers. Live po kami tuwing Sabado from 4 p.m. to 5 p.m. Dito lang yan sa DWDD 1134 kHz AFP Radio. Ako po ang inyong lingkod, Vince Manyalak. At tuwing Sabado din po kasama ko ang ating chairman na si Dr. Chi Umandap. At wag po nating kalimutan na hindi po lang kami dalawa ni Doc Chiang nandito. Kasama rin po natin ang ating mga overseas correspondents na sina Sir Joseph Rivera from Qatar at Kuya Mar Velasco from Kuwait. At syempre, para siguraduhin ang boses ninyo ay laging naririnig, kasama rin natin ang puso ng ating serbisyo, ang head ng ating mga overseas advocates na sina Ate Mitch Disto, at syempre ang ating mga volunteer na sina Ate Jane Canoy from Kuwait, Ate Ana Marie Dodos from Jeddah, Saudi, Ate Neri Carrera from UAE, Dubai, Ate Janet Sultan from Rosario, Cavite, Ate Narin Denver at Ate Rohana from Qatar, si Ate Joyce from Jeddah, Saudi at Ate Dayan from Tagaytay. Yan ang mga napakasipag nating mga volunteers at sana naman po madagdagan pa ang aming mga volunteers dahil marami pa pong overseas Filipino workers ang umaasang maririnig at mapapakinggan ang kanilang mga hinaing bilang OFW. Ayan. Huwag din po natin kalimutan na live po tayo ngayon sa Facebook. Kaya huwag po natin kalimutan i-like, i-share, and i-subscribe ang aming page OFW1 at ang AFP Radio. Kaya mga kababayan, sa puntong ito ng ating programa, dadako tayo sa ating unang ulat para sa araw na ito. Isa na namang kwento ng ating overseas Filipinos na humarap sa hamon ng pangibang bansa. Kaya naman, itong kwento na isi-share natin ay punong-puno ng aral, kwento ng tagumpay, at meron ding mga hinahiing. Kaya samahan nyo kami sa isang paglalakbay sa mundo ng ating mga bayaning OFW. Dito lang yan sa kwentong OFW ng OFW1. Tara na at pakinggan ang kanilang mga kwento. Sinang bayan sa OFW1, ikaw ang bida. Ngayon si Ate Aisa. Aisa, di ba ate? O Ashley? Ate Aisa po, Ashley. Aisa. Ate Aisa. Ayan, kasama natin si Ate Aisha dito po sa segment natin na kwentong OFW. So dito po pinag-uusapan natin lahat, hindi lang po karaingan ng ating mga OFW, kundi yung mga tagumpay or yung mga experience po ng ating mga OFW. So Ate Ashley, sana maging yung talakayan natin ngayon maging inspirasyon dahil maraming mga overseas Filipino workers yung nangangailangan na ba makarinig lang ng storya kalagayan ng mga OFW. Tsaka yun nga, alam ko yung storya nito ni Ate Ashley. So, sana dumating tayo dun sa topic na yun para mabigyang kaalaman din yung mga OFW pag dumating sila sa ganung sitwasyon. Tama, di ba, Ate Ashley? Dahil alam ko marami rin ang Opo, tama po. nagaya sa sitwasyon mo. Pero bago yun, Ate Ashley, matanong lang kita, Ate, ano yung nag-udyok sa'yo para maging ibang bansa o ano yung pangarap mo na gustong maabot kaya mo pinili mag-ibang bansa? Hello po. Yan, at narinig mo, Ate. Ulit po, sorry po. Hindi, ano yung una-una, yung nag-udyok sa'yo na Ano ibang po, bansa? ang umudyok po sa akin, bakit ako ng ibang bansa is para po sa, sa kahirapan din syempre, kahirapan po ng buhay natin ngayon at saka po, kasi nakikita naman po natin ngayon yung hirap ng pamumuhay ng bawat isa eh. Lalo na po sa mga, ano,
sa mga katulad po talaga nating mahihirap na nangangarap na makapag-ipon. Ayun. Like ako nga Karamihan. po, kaya po ako napunta sa pagiging OFW is because po dahil po dun sa mother ko na yun po talaga yung nakikita kong way para matulungan ko po at mabigyan ng sustento yung mother ko at yung gamutan niya. Ayun, kasi since po nung namatay po yung yung father ko last 2016 is parang nawala na po lahat. Kumbaga, kumbaga po yung family ko is parang nagwatak-watak na sa parang kaya wala na po ako nakikitang tumutulong sa mother ko. So naisip ko po talaga na mag-OFW, mag-abroad Paano na-open dahil yung pag-OFW? May lumapit ba sa'yo ng recruitment? O ikaw mismo Pa? may lumapit sa'yo na recruitment? Ikaw talaga. Talaga ako naisip po. mo sa talaga. Meron ka bang Ako. Ako po kasi pangarap na gusto mong ma-achieve yung panahon na yun? Or para lang talaga Mm. sa family mo? Para po talaga, syempre, may pangarap din naman po kasi ako, sir, na makapag-ipon at makapagpundar. Tapos, yun nga po, sa pagiging OFW ko, hindi po ako nakapagpundar kasi yung mother ko po is labas-masok sa ospital that time nung nagtatrabaho po ako sa Kuwait. So, almost a year po wala po akong naipon. So, after nung kontrata po sa Kuwait, nag-decide po ulit akong mag-abroad. So, ayun nga po, akala ko makakapag-ipon na ako pag nakaalis ulit ako, pero mali po pala yung napasokan kong agency. Oo. Huwag mo nang pangalanan. Pa? Huwag mo nang pangalanan. Move forward na tayo. Pero paano mo hinarap yun? Yung yung bago pag-alis mo sa Pilipinas, paano mo hinarap? Siyempre, alam mo na may hiwalay ka sa pamilya mo. Paano mo? Parang lakasan ba ng loob yun? Lakasan lang po talaga ng loob kasi kami pong mga magiging OFW, sir, is kailangan po talaga buo ang loob mo at alam mo yung papasukan mo. Bago ka umalis, kailangan alam mo sa sarili mo kung sigurado ka at kung talagang buo ang sarili mong kasi ang kalaban po talaga namin mga OFW is once na umalis ka dito sa atin sa Pinas, mawawalay ka ng 2 taon sa pamilya mo. So kailangan talaga handa ka. Kalaban mo kasi doon, sir, is homesick. Yan, number 1 talaga homesick. Paano mo Pero nilabanan yun, te? Yung homesick niyo. Ang dami actually po, nakikinig sa atin ngayon na OFW. actually Yan po ang talaga, problema. sir, hindi ko po masasabi na homesick ako, sir. Hindi po. Kasi kapag namimiss ko po yung mother ko, tinatawagan ko lang po siya sa Facebook. Tapos pag once na halimbawa namimiss ko naman po, syempre gano'n na nga po. Araw-araw, parang iniisip ko po lagi na pag once nakakausap ko po yung mama ko, magkasama lang po kami. So hindi ko po nilalagay sa utak ko na homesick ako. Pero syempre po karamihan po sa aming mga OFW na talagang homesick po. Homesick talaga ang kalaban. Ano mapapaya mo ang sa kanila, te? Paano nila lalabanan yung homesickness? Kasi alam mo, may sa mga OFW ate na lumalapit sa atin. Yan yung nila. Kaya parang tinatamaan sila mentally. Dahil siyempre malungkot Diba? Opo, Paano yun? malungkot po talaga. Kumbaga po talagang kasi wala pong dadamay sa inyo doon. Ikaw lang mag-isa. Saka Tapos ilang wala kang Pasko, pwedeng ilang birthday. Diba? wala kang makakausap pagka ganun. So, sa akin po, ang ginawa ko lang, nilibang ko lang po ang sarili ko sa pagti-TikTok. Yun lang po. Ilang taon ka ba, te, actually, na OFW? Sa Kuwait po, 5 years and 1 month. Ang tagal din, no? So, Opo, wala ang po yun. anong pinaka-memorable na moment mo bilang isang OFW? Or achievement? Kumbaga, may achievement na sa pagiging OFW? Pinaka-memorable po na naging OFW ako. Or saka achievement? Sa Kuwait po. Hmm. Pinaka-memorable ko po is
nakahanap po ako ng pamilya doon kahit yung dati ko pong amo. Yan. Tapos, Tinuring, tin- tinuring po nila akong parang kapatid, anak. Ayan, hindi po nila ako tinuring na katulong. Hindi po nila ako tinuring na iba sa kanila. Kung ano po yung kinakain nila, yun po yung kinakain ko. Ayun. Hindi nakakatuwa marinig yun. No? hirapan masyado. Although ako pa po yung masyadong pasawa. Pero nakakatuwa marinig yun, Ate Ashley, kasi alam mo, diba parang yung dito sa Pilipinas, may perception na pag OFW, maltratuin yung amo. Kasi yun yung kadalasan natin naririnig eh. No? Pero Opo. kaya nga ginagawa ko tong kwento ng OFW dahil meron din mga success stories katulad na okay pala yung among napasukan, tinrato ka as pamilya. Opo, tunay. Tunay po. Yes. Pagka once na halimbawa po, may communication pa po kami ng amo ko, hindi pa po yun natatanggal. Nagkakamustahan pa po kami. Yun. Nakakatuwa naman yun. Hindi ko kawalan po ng signal. Oo nga, okay lang. Ay. Ate Ashley, ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa kanila, sa pamilya na napapasukan mo? Meron bang parang hanggang ngayon, yun yung na-apply mo sa pamilya mo, yung experience Ayun. mo? Ang lagi pong ina-advise po sa akin ng employer kong babae doon at saka po ng yung tatay ko po, yung amo kong lalaki is ano po, magtipid po sa sarili, wag po masyadong mapagbigay. Wag po masyadong maging mabait. Yes. Kailangan po yung pera ipunin para may makita po. Tapos always family first po. Ngayon, dapat kailangan po pamilya po yung unang uunahin bago o yung pansariling kapakanan. Kasi yung pansarili ko po, pwede ko pong ano yan. Pwede ko pong ipagpaliban eh. Pero yung sa pamilya ko, hindi po. So yun po lagi yung binibigay advice ng nanayang ko sa Kuwait, yung amo ko po. Ganda nun marinig para sa mga ibang overseas Filipino workers kasi yan yung isa nung dating namin organization namin, ako OFW at yan yung isa namin na gustong programa yung magkaroon ng financial literacy yung mga overseas Filipino workers para diba alam nila kung kailan dapat mag-ipon saka kung saan nilalagay yung mga kinikita nyo bilang overseas Filipino worker. Pero paano mo ate hinandle yung sweldo mo? Kumbaga pag nagpapadala ka sa Pilipinas, diretso ba to sa magulang mo or talagang bantay ka sa finances? Diretso po sa sa mama ko po. Since nung hindi pa po senior yung mama ko, sa mama ko po ako nagpapadala. Pero since nung nag-senior na po yung mother ko, tapos hindi na po masyadong makalakad nga kasi gawa po ng medyo may edad na. So sa pamangkin po ako nagpapadala nung time na nasa Kuwait po ako. So far naman po sa akin naman po sir, nakita ko lang pong nakakakain ng 3 beses sa isang araw yung pamilya ko, masaya na po ako. Nawawala po yung pagod. Sa pagiging OFW po sir, mas mahalaga po talaga sa aming mga OFW is makita pong masaya yung pamilya namin na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Yan naman yung goal din talaga ng karamihan sa atin na lumalabas ang ibang bansa for mataas na sweldo. So, para to pa rin din yung pangarap nila. Pero ikaw ate Ashley, may plano ka pa ba na mga ibang bansa ulit? Or so far po, pahinga po muna ako sa pagiging OFW. Siguro po, one day, nandyan na po ako sa inyo. Voluntary yun na, di ba? Oo, marami tayong kailangan. Alam mo, nakakatuwa ngayon kaya ate, yung mga payo mo. Yan yung mga kailangan marinig ng mga OFW din natin. Kasi, alam mo yun, yung OFW1 kasi yung community na binibuild natin, yung may isa tayong shared experience. Magkakaintindihan tayo lahat. Yes, so ayun ate, kung may mapapayo ka sa mga nasa ibang bansa pa na
overseas Filipino workers. Anong isang mapapayo mo sa kanila? Ayun po, sa kapwa ko po OFW ngayon na nasa ibang bansa, sang sulok man kayo nandun mga kabayan, ang may ibigay ko lang sa inyong advice is always praying. Magdasal lang kayo palagi. Alam ko na mahirap ang maging isang OFW lalo na malayo malayo kayo sa inyong mga pamilya. May payo ko lang is tibayan niyo lang yung loob mo. Wag kayo mapapanghinaan ng loob. Magdasal lang kayo at wag niyong isipin yung ipagod, homesick. Ang isipin niyo is kung paano niyo mabibigyan ng kaligayahan, ng suporta at kung paano niyo ma-achieve yung pansarili ninyong pangarap. So, sa akin is laban lang kayo hanggat kaya nyo, pero bawal ang umayaw. Ayan. Bawal ang sumuko. Ayun. So, basta tibay lang ng loob. Dasal lang kayo mga kabayan. Hindi naman natutulog ang Panginoong Diyos sa ating mga OFW. Laging nandyan siya sa tabi na. Napakasarap pakinggan, Ate Ashley, naman yung mensahe mo. Para naman sa mga OFW na, Ate Ashley, na mensahe mo para dun sa mga OFW na nasasamantala ng mga agency. Ayun. Para naman po sa mga kapwa ko OFW na nasasamantala ng employer o ng agency. Ano mo doon, Ate? Ayun. Sa akin po is kayong mga OFW, kung alam niyo nasa tama kayo, huwag kayong magdadalawang isip na lumaban. Kasi tao lang din sila. Hindi nila kayo pwedeng apihin kahit nasa ibang lugar kayo. Kung sa alam niyo nasa tama kayo, lumaban kayo. Hindi masamang lumaban pag nasa tama kayong sitwasyon. Doon naman po sa mga agency na nagpapaalis ng OFW, sana naman po is tugunan nyo yung mga workers nyo. Huwag po kayo basta-basta nagpapaalis lang ng mga workers porket bayad na yung ulo namin mga OFW, wala na kayong pakialam. Sana naman po, once na nagpaalis kayo ng mga workers, kailangan update nyo din po kung ano yung mga nangyayari sa kapwa o sa mga workers ninyo. Kasi tao lang din po yan. Hindi po sila laruan at hindi po sila bagay na pwedeng ibenta kahit saan o kahit kaninong employer. Sana naman po yung mga agency tugunan yung mabuti at alalayan yung mabuti yung mga OFW nyo na pinapaalis nyo. Hindi po basta-basta pera-pera lang po. Tao po kaming mga OFW, hindi po kami laruan, hindi po kami robot. Yan po. Salamat, Ate Ashley. So yan yung mga nakikinig na agency sa atin. Alam nyo na, galing yan sa boses ng mismong OFW. Andiyan na rin si Ate Mitch, oh. Si Mitch, kaway ka naman. Hi, Ate Mitch. Shout out, Ate Mitch. Kanina pa kami nagkukwentuhan dito ni Ate Ashley. Actually, tapos na nga kami, Ate Mitch. Ate Ashley, last Yung message. isang phone kasi hindi ako makapasok sa isa kong phone. Ewan ko bakit pati yung isang distress hindi makapasok pa. Ano po mo, Mitch? So, ayun na. Mitch, bati ka muna. Titelevise to bukas. So, kamustahin natin si Kuya Mar Velasco. Magandang umaga o hapon sa inyong lahat. Ayan. Good morning din po, ma'am. Mga kababayan. Ate Ashley, last message mo kung may gusto kang batiin sa yung mga kasama mong OFW dati, pati pamilya. Pati ka na. Ayun po. Yun nga po, sa kasamaang palad, binabati ko yung mga binuo kong barkadang nagwatak-watak na dyan sa Aloroya. Binabati ko po ang mga kaibigan ko, Joanne, Marichu, Shirley, yan, kayo, Norshida, Normina, lahat kayo, Dimple, sana dumating yung point na magkasama-sama ulit tayo dito sa Pinas. Namimiss ko na kayo. Sigurado. At sana magkaibigan na din kayo.
Yes, so Opo. Binabati ko din po yung yung mama ko na nasa Batangas. ayun, Eh, maraming salamat Ate Ashley. Ate Mitch, thank you rin. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa aming pagtuklas sa mga kwento ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Naway nagbigay ito sa inyo ng inspirasyon, pag-aral at pag-asa. Huwag kalimutang manatiling matatag at positibo sa gitna ng mga pagsubok. Kaya naman mga kawan, kung meron po tayong kwentong OFW na gustong ibahagi sa mga overseas Filipino workers at sa ating mga viewers, i-message lang po ang aming Facebook page OFW1 at marami po tayong volunteers kagaya nila Ate Mitch Disto na pwede nyo pong i-message kung gusto nyo pong mag-guest at ikwento ang kwentong OFW. Ayan mga kawan, isa na namang OFW ang idinulog sa atin. Ito ang pangarap na naging bangungot sa Saudi. Pangalanan na lang natin siya na ating kawan. Mula sa isang simple at masayaing pamilya sa Davao City, nagtungo ang ating kawan sa Saudi Arabia na taglay ang pag-asa at pangarap para sa kanyang pamilya at lalo na sa kanyang mga anak. Nagpursigisik ang ating kawan na maghanap buhay bilang isang domestic helper sa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang local employer at foreign employer. Ngunit nung pagdating niya sa Saudi ng ating kawan, tila naglaho ang kanyang pangarap nung nakilala niya na ang kanyang amo dahil simula alas 8 ng umaga hanggang 11 PM ng gabi, walang katapusan ang kanyang trabaho at kung minsan pa nga po, umaabot na ng hating gabi. Ayon sa ating kawan, halos walang patid ang kanyang pagtatrabaho na halos 15 hours na walang tigil at halos gumuguho na ang kanyang katawan. Sa pagod talagang nakakalungkot ito marinig dahil ang katawan po natin mga kawan kailangan din pong magpahinga. Pinapangakuan siya na minsan isang oras pagpapahingahin ng ating kawan, ngunit hindi pa rin po ito natutupad. Kaya naman daw po sobrang sakit na daw po ng kanyang katawan at sinasabi ng kanyang amo lahat daw po ng nararamdaman natin, yung mga sakit sa katawan nasa utak lang daw niya at baka may diferensya na raw po siya sa pag-iisip. Bukod pa rito mga kawan, ng ating kawan sa ibang bansa ay nagkaroon ng malaking issue sa binibigay na pagkain dahil tila tira-tira na lang po ang binibigay sa kanya ng kanyang amo at tinrato na lang daw po siya na parang aso. Talagang nakakalungkot to at umabot na po daw sa pag-confiscate ng kanyang cellphone na isang malaking pagsubok po kay ate dahil gusto niya na pong magsumbong, gusto niya na po ikwento, gusto niya na pong sabihin sa kanyang kamag-anak, sa local agency kung ano po yung sitwasyon niya na nagdulot na po sa kanya ng isang malaking trauma. Yan po, dito natin makikita na talagang may psychological effect na po sa isip ng ating kawan. Kaya naman po, nung siya po ay dumulog sa kanyang local agency, tila hindi na po siya pinapaniwalaan dahil sinasabi nga po ng kanyang amo siguro na meron daw pong diferensya sa pag-iisip. Ngunit nakakalungkot po dahil ang sinagot lang din po sa kanya ng local agency baka nag-iinarte lang po ang ating kawan. Yan po.
Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili po ang pag-asa ni Ate Joanne. Ang tanging hiling lang naman po niya sa local agency, mag-change of employer lang siya. Ang kaso ni Ate Joanne, mga kawan, isa lamang po sa libo-libong kwento ng ating mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Pero ang kanilang sakripisyo po ay hindi dapat balewalain. Bilang isang advocate at isang volunteer po para sa ating mga overseas Filipino workers, sana po kami po ay nagiging boses po ng ating mga OF. Kaya mga kawan, narinig natin ang mga kwento ng ating mga kababayan tulad ng istorya ni Ate Ashley at ating kawan from Saudi. Ngunit isa lamang yan sa mga milyong-milyong tinaguriang nating bagong bayani ng ating bansa, ang ating mga overseas Filipino workers. Ayon sa pinakapanibagong ulat, meron tayong mga higit isang magdadalawang milyon na Pilipino na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ang mga magulang na lumayo para mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Ang mga kapatid na nagpapaaral sa kanilang mga nakababata at ang mga anak na umaalalay sa kanilang matatandang magulang. Meron din tayong mga overseas Filipino workers na nangangarap magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas at umaasa na pagbalik nila mas maganda na ang kanilang buhay. Sa bawat piso na pinapadala ng ating mga OFW ay hindi lamang simpleng pera. Ito po ay galing po sa pawis, sakripisyo at paghihirap. Para lang po sa ating kaalaman, ang kanilang remittances po noong nakaraang taon ay umabot na po sa bilyon-bilyon na dolyar. Ito po ay isang mahalagang tulong sa ating bansa at pagpapatakbo ng ating ekonomiya na nagbibigay buhay sa libu-libong negosyo at nagpapagaan sa pasanin ng maraming pamilya dito. Ngunit mga kawan, sa gitna ng lahat na ito, meron pa rin po tayong mga recently nababalitaan natin na talagang nakakadurog sa ating mga puso at pag-asa. Talagang nakakabigat po sa ating damdamin. Ito po yung nagkalat sa ating mga social media at nagkalat po sa ating mga news, online news, local news tungkol sa mga tinagurian natin ng mga tinatawag na ghost projects ngayon. Ayan po, mas lalo na po kung makikita nyo sa news, ang dami pong iniwan na mga flood control at iba't ibang uri ng katiwalian na mga proyekto. Sabi nga po ng marami, wag daw po tayo magbilis magpahusga, maghintay daw tayo ng tamang oras na aaksyonan ng ating gobyerno ito. Pero bilang advocate at volunteer, bilang nagiging boses ng ating mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya, hindi po ito ang oras na tayo po ay mananahimik. Ito po ay oras na hindi tayo pwedeng pumikit dahil harap-harapan naman po natin nakikita na meron pong mga nagawang ghost projects at substandard projects dahil po sa ganitong kalakalan hindi lang naman po pangarap ang nawawala sa ating mga Pilipino. Hindi lang ito po ay simbolo na pagkawala po ng oportunidad sa atin dahil ang mga proyekto pong ito kagaya po nung flood control isang
opportunity po ang nawala sa atin dahil bawat baha, ilang bahay po ang nawasak, ilang pamilya po ang nawalan ng tirahan. Habang ating mga OFWs ay nagtitiis sa malayong bansa, nagsasakripisyo para sa pamilya, meron namang iilan na nagpakasasa sa pera ng taong bayan. May mga pamilyang nagwaldas ng buwis para sa kanilang luho at personal na biyahe, habang ang pamilya ng OFW ay nag-aasam lamang ng pagsimpleng pagsasama. Kaya kami sa OFW1, buong puso kaming nananawagan sa ating pamahalaan. Bigyan po ninyo ng linaw ang mga isyong ito. Patunayan po ninyo sa ating sambayanan na ang bawat sakripisyo ng ating mga OFWs ay hindi nasasayang. Ang bawat sentimo na ipinadala nila ay ginagamit ng tama at para sa tunay na pag-unlad ng bansa. Ang bawat kaban ng bayan na ninakaw ay katumbas ng isang henerasyon na posibleng mabalot sa kahirapan. Hindi ito ang oras para maging malungkot, ito ang oras para maging matapang. Ito ang oras para magkaisa, para maging mapanuri, at para ipaglaban ang katotohanan. Kami po sa OFW1 ay naniniwala na ang ating pamahalaan ay may kakayahang manindigan at tugunan ang isyung ito. Magsimula tayo sa pagiging mapanuri, magtanong tayo, huwag tayong matakot magsalita. Huwag po nating hayaan na minulto ang ating mga pangarap para sa mas magandang Pilipinas. At yan po, isang araw na naman po ang mabilis na lumipas na puno ng kwento, impormasyon at inspirasyon hatid ng ating mga bayani sa programang OFW1. Kaya mga kawan, samahan niyo po muli kami sa susunod na Sabado, alas 4 ng hapon para sa makabuluhang talakayan na tunay na ating pagpupulutan ng aral at pag-asa para sa ating mga OFW at kanilang pamilya. Dahil sa OFW1, ikaw ang bida, ikaw ang number 1.